Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka linman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero may 10 of swords tayo. So, ang card natin dito ay usod natin sandali kasi maliwanag sa part na to. Nandito yung ilaw. Ang card natin ay 10 of swords sa page of swords at the emperor. Pag ganyan kasi ang dating sa akin mukhang may strife, conflict, arguments, disagreements, miscommunication, misunderstanding na maaaring mangyari sa period na to. Whether nangyayari na o mangyayari pa lang. Kumbaga ma-hurt ma-hurt yung iba sa inyo dahil sa way ng communication na na-receive niya. So sabihin natin sinigawan siya, or may nang chichismis sa kanya, may naninira, o bullying. Ganun, parang dating ang form ng pain ay through communication. So may someone na sabihin natin tactless, frank, sarcastic, rude. Cruel. So, ganyan ang dating. Ngayon, since may emperor tayo, ang dating sa akin, kasi pwede rin tong someone in authority or someone na mala leader or matanda na siguro na maaring mangialam sa away. Okay? Kung baga pagbabatiin yung magkaaway, sabihin natin matanda to, magulang, lolo, lola, pero lalaki to so sabihin natin tatay, lolo, o matanda in general, o mas matanda sa iba sa inyo, pero lalaki, or mag-a-advise siguro. So in short, may someone na mangingialam at pagbabatiin ng mag-aaway. Pwede rin asawa to, kapatid, basta mas matanda sa iba sa inyo na lalaki in general, o boss, pwede rin, ka-workmate na mas matanda, lalaki, o pwede rin, uncle, pwede rin. So maingay nga lang kasi yung aso gustong pumasok dito sa kwarto ko, kinakatok na niya ako, kaya lang mainit. Pag naglagay naman ako ng electric fan, maingay dito sa video. So anong mas maingay, yung katok ba ng aso ko, yung kalmot sa pinto, or electric fan? Yun na lang kalmot, di ba? Kasi kung electric fan, continuous yung ingay at least yung aso nagpapahinga. Minsan nangangalmot ng pinto, minsan hindi. So ayan na lang natin siya dyan.
Ibang senaryo. So, game. Anong mabubuo ko dito? Sabihin nating may someone na gusto ng pagbabago. Okay? Kaya lang kasi ang downside nito, paiba-iba siya ng isip. Walang consistency sa idea niya or decision. Maganda naman maging open, 'di ba, sa any form ng change. Kaya lang kasi ang downside magmumukha tong inconsistency, indecision, inconstancy, irregularity, instability. So beware. Okay? Kasi may someone na gusto maging adventurous or explorative, inventive, or rebellious. Kaya ang dating sa period na to. Anyways, dagdag pa tayo. So, may iba sa inyo, whether kayo mismo to o someone na malapit sa inyo, na para bang aalis. Kaya maaalis dahil mag-aaral, probably anak siguro to, na uuwi tapos aalis ulit kasi nga kailangan niyang mag-aaral. So siguro napalayo yung anak dahil malayo yung school, uuwi sa bahay, nagpakita lang saglit tapos bumalik na ulit sa school o sa lugar ng school. Pwedeng ganun. Ibang case kasi may nag-aaral dito, ito man na card ng traveling. Ingay ng aso ko. Ayan. Ibang case, ingay talaga ng aso ko. May someone sa malayong lugar na maaaring magpadala ng pera o regalo, bulaklak, things, food sa iba sa inyo. Parang bibisita siya o magpapadala. So again, yung taong to ay nasa malayo. Either bibisita to or magpapadala ng pera, pagkain, gamit sa iba sa inyo. Okay? So, siguro OFW to. Or napalayo lang dahil sa work. Pwedeng gano'n. Mag-iba na nga tayo. Dito na tayo sa susunod. Ito. Ang masasabi nito. Purity. Ano kaya to? So, medyo kulang sa detalye. Kaya magdadagdag tayo. Ano kaya itong purity, hope na to? Ano to? Purity, hope. So, meron tayo ditong broomstick to. Ito rider. Ito ay angkor. Purity, hope. Paano yung eksena to? Well, ang dating sa akin, nagmukha tong
Intention. Mabuti ang intensyon. Kasi hope din to. Hope din doon. So, tungkol saan yun? Probably sa married life. Sabihin nating long distance kasi to eh. Mukhang long distance kasi may rider tayo. Or kung di man long distance eh, mapagkakatiwalaan siya. May isang salita. Okay? Mabuti ang intensyon in a way na nandun yung faithfulness, truthfulness, loyalty sa magkarelasyon na kasal. Okay, dun lang to tatama sa kasal. Kung di kayo kasal, para to sa malapit sa inyo na kasal. Kung di nasa long distance relationship, di yung intention niya o yung way ng explanation or pag-communicate totoo, hindi siya dishonest person. Okay, so kung may sabihin man siyang promise, mukhang tutuparin naman niya. Okay, sa magpartner. Pag sinabi niya wala siyang iba, wala talaga yon. Kaya nandun yung purity at hope. Maasahan mo na tapat yung karelasyon. Okay, kung kasal. Regardless kung long distance o hindi. Pero kung long distance, tapat talaga siya. Yung intention niya, nandun yung loyalty. Ngayon sa hindi long distance relationship, siya tapat sa salita. Kapag may sinabi siyang ganito, ganon, tutuparin niya yon, yung sinabi niya, yung promise. Yan, ganun dating sa akin. Honest yung tao. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.